Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Yan, magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa pinakabagong programa ng aming himpilan, ang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan nyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan lumago lamang ng 3% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas. Bukod dyan, tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan ng 1.4% at 2.2% ang inflation nitong nakaraang buwan. Magandang balita ito. At sa ikalawang bahagi naman ng ating programang Discarding Wise, pag-uusapan natin sa segmentong Alkansaya o Financial Literacy ang ilang hakbang sa tamang paggastos at pagpapalago ng ating kayamanan. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Lumago ng 3% lamang ang ekonomiya ng Pilipinas sa ika-4 na quarter ng 2025, ang pinakamabagal na takbo sa halos 15 taon maliban sa panahon ng pandemya. Ang paghina ay pangunahing iniuugnay sa skandalong korupsyon sa public works na nagpahina sa paggastos ng pamahalaan, gayon din sa kumpiyansa ng mga mamimili at mamumuhunan. Ang resulta ay mas mababa kaysa sa inaasahan at mas mahina kumpara sa naribisang 3.9% noong nakarang quarter. Negatibo ang naging reaksyon ng mga financial market. Nagdulot dito ng pagbagsak ng piso at lumiit ang halaga ng mga stocks. Dahil sa epekto ng skandalo, ibinaba ng pamahalaan ang target na paglago para sa 2026 sa 5 hanggang 6%. Naiwan din ang Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay sa riyon dahil sa mas mataas ang paglago ng Malaysia, Singapore, Vietnam at maging ang China sa ika-4 na quarter. Sa kabila ng mahinang performance, nananatiling umaasa ang mga opisyal ng ekonomiya na makakabawi sa ikalawang kalahati ng taon batay sa inaasahang pagtaas ng paggastos ng pamahalaan, pagluwag ng inflation at patuloy na pagbaba ng interest rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Kamakailan ay nakabawi na rin ang piso at ilang lokal na stocks, ngunit nananatiling maingat ang mga dayuhang mamumuhunan dahil sa mga panganib sa loob ng bansa. Ayan, Jonas, ano masasabi mo sa paglago ng GDP ng bansa sa 3% lamang nitong ika-4 na quarter ng 2025? Oo, nakakalungkot talaga yan dahil isa ako dun sa mga naniniwala na yung fourth quarter natin dapat naka-recover tayo dun sa Christmas spending, no? Alam mo naman ng mga Pilipino, pagdating sa gastusan, pag Pasko, nakakalimutan kahit umutang. Ngayon, ang tinitingnan ko noon ay 4.7, ang lumabas 3%, no? Talagang makikita talaga natin dito na hindi mapapalitan ang gastos ng gobyerno at saka yung tinatawag nating private investment. Ito yung pangangalakal ng ating mga namumuhunang lokal dito sa Pilipinas. So, malaki po yung naging epekto na hindi nila paggastos. So, naniniwala tayo na sana nitong 2026, ang nakikita kong potential na growth rate ay between 4.5 to around 5.3%. Medyo mababa ito doon sa 5 to 6% ng gobyerno. Kasi kailangan ng mga siguro 6 na buwan bago makapag-umpisa ang gobyerno sa mga gastusin, lalo na pagdating sa infrastruktura. So importante talaga na gumalaw na talaga yung gobyerno para makakita tayo ng mas mataas na GDP growth, no? Para sa ating mga nakikinig, pinakamadaling matandaan ang GDP ay gawa dito sa Pilipinas. No? So, ibig sabihin, kahit mamumuhunan na foreigner o lokal, basta gawa dito sa Pilipinas, kasama yan sa GDP. Kaya gawa dito sa Pilipinas. Ayun. Ito, sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na bagamat hindi naabot ng GDP ang inaasahan ng pamahalaan, mas mataas pa rin raw ito kumpara sa global average na 2.9% at ang regional benchmark na 3.8%. Giniit niya, hindi dapat ituring na krisis ang pagbaba dahil nananatiling matibay ang mga pundasyong pang-ekonomiya. Dahil dito, kumpiyansa siyang makakabalik sa mas mabilis na takbo ang ekonomiya ngayong taon. Umaasa naman si Go na aabot sa hindi bababa sa 5% ang paglago sa 2026 bagamat dahan-dahan umano ito mangyayari. Tingin mo, Jonas, achievable ba to? Kaya na ba natin yan, lalo na unang-una ang inflation natin medyo naka-recover na tayo. Kumbaga nung 2025, survival mode tayo kasi mataas ang inflation, 2.9 tayo nung nagsarado yung 2024. Nagsarado ang 2025, nasa 1.7% tayo. So, kung from survival mode, papunta na tayo sa spending recovery. So, kung mangyayari yan, maglalagak ulit ng pera ang gobyerno at ang mga lokal na mamumuhunan, dapat at gagalaw yung ating economy sa second half at least closer to that 5% na sinasabi ni Secretary Go. Yun lang, meron dalawang mga balakid tayong nakikita dyan. Unang-una, yung geopolitics. Isa po yan sa nag-create ng pagtaas ng oil prices, no? Dahil sa ginagawa po ni Donald Trump. Tapos yung tinatawag na policy uncertainty. Kasi pagdating sa Mayo, magpapalit ang United States of America ng bagong central bank governor. So, isa po yan na parang kumbaga sa mga analyst, siyempre bago ang magiging governor, hindi natin alam kung anong kanyang polisiya. Natulad dati nung naging isa siya sa mga members ng central bank, medyo siya conservative. Kaysa doon sa inaasahan nung una na ang papalit ay mas lalo magbababa ng interest rate sa US.
Ayun. Ano naman sa palagay mo yung mga sinasabi nitong ibang ekonomista na natatalo na tayo ng ibang bansa sa riyon? Katulad ng Vietnam na may 8% paglago kumpara sa 4.4% lamang ng Pilipinas. At dahil dito ang mga foreign investors ay lumilipat na sa ibang bansa na mas mataas ang GDP growth. Ano masasabi mo dito, Jonas? Alam mo, ito ay isa talagang masamang pangitain kasi talagang makikita natin na tayo malakas yung ating economy, resilient yung economy natin. Ngunit ang nagiging problema, yung mga foreign investors, madali silang nakakapasok sa tulad ng Vietnam. Madali silang nakakapagtayo ng mga kumpanya at saka mas mura yung cost of doing business sa kanila, lalo na pag pinag-usapan ang kuryente. Isa yan sa mga balakid na mas naa-attract sila mag-invest doon. Kaya nga nakita, kung maaalala mo nung naupo si Pangulong Marcos, inisip natin na baka ibalik yung pag-usapan natin ulit yung nuclear power para bumaba ang presyo ng ating kuryente. No? Tapos marami nang nagawa doon sa cutting the red tape, pero hindi lang, kumbaga, hindi lang yung pag-cut ng red tape kasi malaki talagang factor yung kuryente, tapos yung infrastructure, tapos medyo mahal tayo pagdating sa mga sweldo ng tao. Mas competitive yung Vietnam. Kaya nga yung iba nagsasabi dapat medyo pahinain natin yung piso para maka-attract tayo ng investor. Ayun, ito may nakalap lang akong balita, no. Ayon sa Presidential Communications Office, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang economic team na magpatupad ng tunay na reforma upang palakasin ang ekonomiya ng bansa. Nakipagpulong ang Pangulo sa ilang miyembro ng kanyang gabinete nitong Biyernes, kasunod ng pinakamahinang economic growth ng bansa simula pa noong 2011. Sinabi ng PCO na iniutos ng Pangulo ang pagtutok sa ilang strategies para pasiglahin ang ekonomiya, kabilang ang digitalization at pagpapabilis ng infrastructure projects, lalo na ang pagtatayo ng mga silid-aralan, gayon din ang regular na monitoring ng mga ahensya at kanilang mga proyekto upang masiguro ang mabuting implementasyon nito. Magandang hakbang ba ito, Jonas? Tama-tama yan. Isa pong magandang sinyales yan at magandang balita dahil importante na pabilisin yung pagbabalik ng kumpiyansa ng ating mga mamamayan sa gobyerno. Dahil sa sinabi ng Pangulo na kailangan tutukan yung mga infrastructure project, parang ang nabasa ko ay every week o every 2 weeks dapat may report kung ano ang status ng infrastructure program. So, isa pong magandang hakbang yan na nakatutok tayo. Unti-unti pong magbabalik ang kumpiyansa ng ating mga mamamayan sa gobyerno kung talagang nakikita natin yung progressive yung ating titingin sa infrastruktura. Tulad yan, pangalawa, yung edukasyon. Kailangan po natin yung reskilling, lalo na yung lalo na sa elementarya at high school, kailangan natin paigtingin yung knowledge base nila para maging competitive tayo. Pangatlo, isa dyan yung food security. Kailangan natin pag-ingtingin, lalo na dahil dito sa mga nangyayari sa world economy, yung tinatawag na policy uncertainty. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Estados Unidos, ng China. Tayo na nag-i-import ng mga ng mga kailangan natin, pwedeng magmahal yan. Kaya kailangan paigtingin natin yung ating lokal na pamumuhunan at pagkukunan ng ating mga supplies. Isa dyan, food security. Kailangan natin paigtingin yan para hindi na tayo magkaroon ng problema pagdating sa inflation. Magandang balita rin yung yung na-discover na gas field sa Malampaya. At least yes, maano rin yung ating pangangailangan siguro sa kuryente, no? Kailangan din natin yung gas field na yun. Makakatulong yan
dahil hindi tayo masyadong mag-aangkat ng langis. Yun, tama. Kumbaga, kung dati 10,000 barrels a day, siguro ngayon baka 9,000 o 8,000 na Oo, lang malaking tulong. kada araw. So, makakatulong talaga kung ano yung mga nakita nating find. Ngayon, ang tanong lang dyan, gaano katagal ba ito aabot? Aabot ba sila ng 3 hanggang 5 taon? Di ba? Kasi ang pag nagkakaroon ng mga ganyang find, ang lalong tumatagal na nakukuha mo na, mas mahal na yung pagkuha niyan sa pagkuha ng gas. So nagkakaroon ng mga issues na ganyan. Kaya minsan hindi pa nauubos lahat, sinasarado na. Kaya ang importante lang ngayon, makakatulong ito, lalo na malapit na naman ang summer months, and isang mga issue dyan ay ang mga brownout. Tapos yung balita nga, natataas pa ang singil ng Meralco pagdating ng March. Isa pa yan. Ayan. Kaya nako, isa pa talaga na dapat lahat tayo matutong magtipid, no? Habang medyo malamig pa, pwede po tayo magbukas ng bintana habang medyo malamig pa. Ako nga nakakatipid eh. Hindi na ako nag-aircon dahil malamig ang panahon. Ngayon, sa ikalawa nating topic, posibleng bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin noong Enero dahil sa mas mataas na gastos sa pangunahing pagkain at produktong petrolyo na nagtutulak sa inflation pabalik sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang isang taong mas mababa sa target. Tinataya ng BSP na nasa pagitan ng 1.4% at 2.2% ang inflation noong nakarang buwan. Kapag nasa itaas ng hanay ang opisyal na datos, babalik ang inflation sa 2 hanggang 4% target band ng pamahalaan sa unang pagkakataon mula pa noong Pebrero 2025. Ilalabas ng PSA o Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos itong Pebrero 4. Ayon sa BSP, nagmula ang upward pressure sa mas mataas na presyo ng bigas, isda, at iba pang pangunahing pagkain, pagtaas ng fuel cost, dagdag buwis sa alak at sigarilyo, mas mataas na singil sa tubig at toll, at ang paghina ng piso. Bahagya naman itong nabawasan dahil sa mas mababang singil sa kuryente sa mga lugar na sakop ng Meralco at pag-stabilize ng presyo ng gulay. Inaasahan din ng mga bangko na bahagyang bumilis ang inflation, ngunit mananatili sa mababang dulo ng target band. Jonas, sa iyong pagtataya, tingin mo tama ang obserbasyon ng BSP na nasa 1.4 at 2.2% ang inflation nitong Enero? Tama. Ako, ang tinitingnan ko ang 1.8% para sa Enero, no? Again, ang nakikita ko din, ang pagtaas ng presyo ng bigas, isda, at saka nung presyo ng mga gasolina. No? Yan ang mga contributor kung bakit tumaas yung inflation. Tsaka matatandaan natin, medyo humihina na yung tinatawag na base effect nung mataas na presyo ng bigas simula nung Enero 2025. Yun. Ayan, bago tayo mag-break, meron akong isang pang balita dito para sa ating mga motorista. Maghanda na kayo at may panibagong taas presyo sa produktong petrolyo ngayong darating na Martes. Ayon sa Department of Energy, batay sa 4 na araw na trading sa Means of Platts Singapore, sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero na posibleng tumaas ngayong linggo ang gasolina ng 10 sentimo kada litro, ang diesel ng 85 sentimo at ang kerosene ng 45 sentimo kada litro, hindi pa kasama ang operating at premium cost ng mga kumpanya. Ayon pa kay Romero, dulot ang pagtaas ng ilang global supply disruptions. Nawala ng Estados Unidos ng tinatayang 2 milyong bariles kada araw ng produksyon dahil sa matinding winter storm.
Dagdag pa niya, nagdulot din ng pagtaas ng presyo ang malaking sunog sa Tengiz oil field sa Kazakhstan, isa sa pinakamalaking oil field sa mundo na nagpatigil ng operasyon noong Enero 18. Patuloy ding nakakaapekto sa pandaigdigang merkado ang risk premium sa crude products mula Iran. Simula pa noong unang buwan ng 2026, sunod-sunod na ang pagtaas ng diesel. Ayon kay Romero, umabot na sa 3 piso at 80 sentimo ang netong pagtaas nitong noong Enero. Tumaas din ang gasolina ng piso at 60 sentimo at kerosene ng 2 piso at 70 sentimo. Nako, kaya't magpa-full tank na kayo. At magbabalik po ang Discarding Wise pagkalipas lang ng ilang paalala. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik po ang ating programang Discarding Wise. Eto na, alamin na natin kay Jonas kung ano-ano ang mga tamang hakbang sa paggastos at pagpapalago ng ating kayamanan. Jonas? Okay. So unang-una, isipin natin ano ba yung mga balakid, bakit hindi tayo nagkakapera o lumalago ang ating mga kayamanan. No? Unang-una, dahil nasanay tayo na iisa lang ang pinagkukunan natin ng income. No? Dapat ngayon, maging wais na tayo na maghanap ng multiple source na pagkukunan ng kita. Lalo na ngayon, tulad ng ating mga OFW, meron silang side jobs, no? So dapat tayo dito sa Pilipinas, pwede rin tayong gumawa ng side hustle na tinatawag. So pwede tayong magkaroon ng konting maliit na racket, no? Pwede tayong number 1, pwede tayong magturo, 'di ba? Lalo na ngayon, maraming Koreano dito sa Pilipinas. Balita ko, isang oras na pakikipag-usap sa Ingles ay 500 pesos. So yan, pwedeng, kumbaga, whether senior ka o bata ka, conversational is also a good way of getting income. Pangalawa, wala tayong kumpiyansa sa sarili natin. Pag pinag-usapan natin ang pera o ang pagpalago ng ating kayamanan, hindi natin tinitingnan ano ba ang mga kaya nating gawin. 'Di ba? Bilang isang tao, ano ba 'yung napag-aralan natin na pwede nating gamitin para magkaroon tayo ng additional income? Tulad ng sabi ko, kung marunong ka kanti kang magsalita ng Ingles, pwede kang maging ESL teacher o conversational teacher para magkaroon ka ng 500 an hour, 'di ba? So, ang isa pangatlo, maraming poor spending habits. Marami tayong gastos na hindi kailangan. 'Di ba? Tulad ng iba, lalo na sa ating mga kabataan,
mahilig sila pumunta sa mga coffee shops, di ba? Oo. Alam naman natin ang kape sa bahay libre. Di ba? So, bakit pa kailangan sa labas? Di ba? Kailangan isipin nating mabuti paano tayo makakatipid sa ating spending habits. And dalawa lang ang dapat nating isipin. Ang gastos ba natin ay kailangan o hindi? Di ba? Tama. Ito ba'y talagang pangangailangan o ito ay gusto? Mm. So yun ang isa sa mga una nating isipin. Ngayon, pag ito ay pangangailangan, isipin natin, ang binibili ba natin ay sulit o harang? Minsan napapabili tayo ng branded na kailangan, di ba? Minsan, of course, pag pinag-usapan ang pagkain, gusto natin magandang kalidad. Di ba? Pero minsan, hindi natin nabibili yung magandang kalidad. Naghahanap tayo ng tinatawag na substitute o kapalit. Di ba? Minsan, yung kapalit, mas value for money kaysa doon sa premium product. So dapat isa 'yon sa mga kailangan natin isipin. So pag nag-iisip tayo ng gastos, lalo na may gusto tayong bilhin, unang-una meron akong 4-way test. Unang-una, kailangan mo ba ito? Pangalawa, meron ba akong katulad o na item o kaya kong humiram? Diba? Tama. Pangatlo, kung bibilhin ko, kaya ko ba siyang bayaran ng cash? No? Para hindi ako umutang o gumamit ng credit card. Kung kaya kong bayaran, di bayaran mo. Diba? Pangatlo, nakahanap na ba ako ng pinakamurang presyo? Yun. So, hindi basta-basta yung parang naisip mo, bibilhin ko. Gusto mo, maghanap ka saan ka makakabili. Ngayon, dahil sa technology, sa digitalization, tulad ng news natin kanina, pwede nating tingnan ang Shopee, Lazada, kung ano yung pinakamura. 'Di ba? Kung pupunta tayo sa mall, at least may alam na tayo na presyo na pwede nating pagbasihan bago tayo bumili. So, yan ngayon ang mga kailangan natin ayusin sa sarili natin doon sa poor spending habits. So, kailangan natin intindihin kung ano yung buying natin at ano yung impact. So, pagdating sa bilihan, isipin natin yung sulit ba siya o harang. Yan. Ngayon, ang isa pang masama na nagiging hadlang sa atin ay yung bahala na mentality. Naiintindihan natin, lahat tayo dito ay marami sa ating mga kababayan ay Katoliko, no? Ang bahala na nanggaling yan sa bathala na, bahala na si bathala, 'di ba? Pero hindi lang dasal dapat. Dapat meron rin tayong gawa para makasigurado tayo na meron tayong makukuha. 'Di ba? So yun ang kailangan. Tapos ang isa sa mga pinakamalaking problema, yung pressure galing sa ating pamilya. 'Di ba? Kasi kailangan nila, may pangangailangan sila, ikaw yung pagkukunan mo kukonti lang. 'Di ba? Kailangan magkaroon ng positive ang tawag nito, positive talk sa bahay. Pag-usapan natin ang pera, huwag tayong mahihiya na pag-usapan na may problema tayo sa pera. Oo. 'Di ba? Oo. Kasi marami sa atin nahihiya kasi ikaw ang padre de pamilya, dapat mabigay mo lahat, 'di ba? O ikaw yung nanay, hindi mo rin maibigay, o single parent ka, 'di ba? Kailangan kausapin mo yung anak mo, anak, hanggang dito lang tayo. Kailangan natin paglagakan yung kinabukasan mo. Kaya diyan papasok ngayon pag nag-umpisa tayo pag-usapan yung investments o yung savings, dapat meron tayong specific goals, 'di ba? Kung matatandaan mo, Leo, nag-umpisa tayo sa isip, 'di ba? Yung income, tapos savings, 'di ba? So dito na tayo ngayon sa savings. Dapat mag-save tayo ng 10% ng ating sweldo, 'di ba? Napag-usapan na natin 'yan ng huling episode, na yung 50%
diyan mo gagamitin sa lahat ng gastos mo pang araw-araw. Then you save 10% for savings, 10% for educating yourself, 10% for your entertainment, and then another 10% for God or ano yung mga emergencies mo, di ba? So ngayon, pag nagawa mo yan, kailangan meron ka namang paglalagakang ng savings. So, yung savings mo na yan, kailangan naka-item, kumbaga, may isang envelope ka o nilagay mo sa bangko, o eto, savings, ito pang education ko, 'di ba? Ngayon, pag meron kang iba, lalo na sa ating mga kababayang OFW, importante na naglalagak tayo para sa ating retirement, para sa buhay natin pag nasa Pilipinas na tayo, 'di ba? At saka yung emergency money. So, pag meron pa kayong naisip na gusto nyong pag-ipunan, dapat meron kayong specific na goal. And paano yan? Kailangan specific, sigurado kayo. Kunyari, travel. 1 year from now, magta-travel kami. O, sabihin natin sa Italy. Yan. Dapat measurable. Magkano ba kailangan natin? 'Di ba? Achievable ba yan sa isang taon? 3 months, 6 months? At saka realistic. So kung magta-travel tayo, dapat may pera na tayo at least 9 months before doon sa potential travel natin. 'Di ba? So bakit importante yung SMART goal? Kasi diyan mo madidetermine yung pinaka-importanteng asset na hindi natin kayang kontrolin. Yan yung oras. Kaya kailangan SMART yung goal. So, once naka-ready na tayo, yan ang kailangan natin gawin. So, i-recap lang natin na ngayon, meron na tayong naiintindihan na natin ano yung mga obstacles. So, kailangan ayusin natin yung ating spending habits. Madali kating ayusin yung confidence. Ang confidence, kailangan lang nila magbasa tungkol sa financial literacy o makinig sa atin. Pangalawa, madaling maghanap ng pagkakakitaan. 'Di ba? Tulad ng sabi natin, hindi ito pinag-uusapan kung nag-aral ka. Dito dapat meron kang diskarte at saka gagamitin mo yung pinag-aralan mo. 'Di ba? So, kaya D2, diskarte at saka diploma. Yan. Pagkatapos, kailangan natin ayusin yung spending habits. Kailangan natin siguro yung ating mga mamamayan, magsulat sila ano ba yung mga gastos ko sa isang araw o sa isang buwan. Yan. Tapos umpisahan nilang tingnan ano yung pwede nilang tanggalin. So kung araw-araw sila pumupunta sa coffee shop, siguro gawin nila kalahati niyan. O, 'di ba? Para meron silang parang reward pag maganda may na-save sila na malaki. O sige, pwede kang pumastos ng isang kape, 'di ba? Para may positive reinforcement. So, yan ang mga unang-unang hakbang ng ating mga kababayan na pwede nilang gawin habang pinag-uusapan natin yung obstacles to wealth creation at saka paano mag-improve ng spending. So bali sa susunod na episode, tunghayan niyo po 'yan, no? Maano ko lang yung poor spending, meron lang ako na nabasa, no? Mayroon na gamitin daw yung 24-hour rule. Ito yung kapag may nakita kang gusto mong bilhin na bagay, huwag mo kagad bilhin. Maghintay ka na lang kinabukasan para mapag-isipan mo talaga kung kailangan mo nga ba talaga yung bagay na yon. Mamaya baka gusto mo lang siya bilhin pero hindi mo naman pala kailangan talaga, 'di ba? Tama 'yun, no, Jonas? Tama ka diyan. Meron pa akong isang magandang tip diyan. Magandang tip 'yan na 24-hour rule. Kung nakita mo na kailangan mo, kung talagang kailangan mo, bumalik ka sa mall, 'di ba? Alam mo, ang isa pang magandang bagay diyan is dapat kukunti lang ang cash mo araw-araw. So, kumbaga, siguraduhin mo may pera ka na pangkain mo sa isang araw at pang-commute mo pabalik ng bahay.
Okay? Ngayon, pag may kailangan kang bilhin, i-train mo yung sarili mo na either gumamit ka ng debit card o magwi-withdraw ka sa ATM para bayaran mo. Di ba? Credit card. Minsan, ang nangyayari, pag credit card, minsan mahaba pila, maiinis ka, di ba? Kung lalo na kung nagmamadali ka. Doon din, parang 24-hour rule mo, maiisip mo, kailangan ko ba to? Kung hindi naman, sa susunod na. Di ba? Makakalimutan mo na. Di ba? So, yan yung mga, kumbaga, huwag kang laging magdadala ng pera kasi pag may pera ka, lalo kang matetempt na bilhin agad. 'Di ba? Kung gagamit ka kung magwi-withdraw ka pa, syempre makikita mo mahaba pila sa ATM, tapos babalik ka doon. So, doon mo malalaman sa sarili mo kung talagang kailangan mo. Ayun. Ayan, nako, wala na tayong oras, ano? So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.